Sa mabuting balita ngayon, habang ikinukwento ng mga alagad ang kanilang karanasan, nagpakita si Jesus sa kanilang harapan at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Ngunit sa halip na agad maniwala, sila ay natakot. Akala nila siya ay multo. Ipinapakita nito na kahit ang unang mga alagad ay hindi agad naniwala, ang muling pagkabuhay ay hindi agad madaling tanggapi. Ito ay higit pa sa inaasahan ng tao. Kaya't ginawa ni Jesus ang isang napakahalagang bagay. Ipinakita niya ang kanyang mga kamay at mga paa at kumain siya sa harap nila. Ibig sabihin na ang muling pagkabuhay ay hindi ilusyon, hindi espiritu lamang. Ito ay konkreto at totoo. Ang Jesus na muling nabuhay ay siya ring Jesus na ipinako sa krus. Ang kanyang mga sugat ay nananatili, ngunit hindi na ito tanda ng pagkatalo, kundi ng tagumpay. Ang muling pagkabuhay ay hindi pagtaka sa realidad ng paghihirap, kundi pagbabago nito. Ang mga sugat ni Jesus ay hindi nawala, ngunit nagkaroon ng bagong kahulugan. Sa ating buhay, may mga sugat din tayo at hindi ito agad nawawala. Ngunit sa liwanag ng muling pagkabuhay, ito ay nagiging bahagi ng ating pagbabagong buhay. Pagkatapos, binuksan ni Jesus ang kanilang isipan upang maunawaan nila ang kasulatan at sinabi, "Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ang muling pagkabuhay ay hindi lamang para sa kanila. Ito ay ibinabahagi din sa iba at maging saksi dito. Tatlong bagay ang ibinibigay sa atin ng mabuting balita ngayon. Una, huwag matakot, sapagkat ang muling nabuhay na Kristo ay may dalang kapayapaan. Pangalawa, tanggapin ang ating mga sugat, sapagkat sa Diyos, maaari itong maging daan ng biyaya. Panghuli, maging mga saksi, sapagkat ang ating pananampalataya ay hindi lamang para sa atin, kundi ibinabahagi din sa iba. Si Jesus ay muling nabuhay at tinatawag niya tayo maging mga saksi ng kanyang buhay dito sa mundo.